Desidido kayong mahuli ang mga aswang. Suwestyon kung maghintay tayo dito hanggang takip silim. Maingat ang mga aswang. Mukhang nagtatago sila sa ibang lugar sa umaga. Wika ni Mang Erning. Yun nga ang ginawa namin. Nag-abang hanggang sa sumapit ang alas 8 ng gabi. Ngunit walang dumating. Walang mga aswang ang nagtungo sa lumang bahay. Pero nung aktong papalis na po sana kami nitong apat, ako, si Mang Erning, dalawa kong tiyo. Yung iba kasi kasama ni Mang Julio ay nasa baryo at naroong rumoronda. Nang papatayo na sana si Tiyo Kulot, doon ay biglang may malalakas na pagaspas ang narinig namin. Mga huni ng wakwak. At doon nga kita namin ang pagtapo ng dalawang nilalang sa taas ng puno. At nang bumagsak sa lupa, naging tao ang mga ito. Nagsindi kami ng ilawan. At nakita ko po ang dala nilang pirasong karne na inilublob nila sa kalderong naroroon. Ibig na itong salakay ni Tiyo Kulot, pero pinigilan po siya ni Mang Erning. Isa sa pinakadelikadong hakbang ay ang salakay ng isang aswang sa labas ng bahay nito. Matapang at hindi magagawang sugatan. Hintayin umano naming pumasok ang mga ito at doon naming susunugin ang bahay. Nakita naman namin na aswang talaga sila at walang duda doon. Isa pa ay dapat na walang nakatira sa bahay na yon na pinaglulunggaan nila. Pero hindi po naming napigilan si Tiyo Kulot. Sumisigaw itong sinugod itong lalaking matanda na nasa may lutuan nila. Pinagmumura niya ito at nagulat naman yung lalaki. Biglang pumasok sa bahay at nang lumabas ito kasama na yung asawa niyang babae na nasa anyong mabalasik na ito at kamuntikan pang mablot si Tiyo Kulot kung hindi pa siyang hinila ni Mang Erning. Ang mas ikinagulat po namin, nang biglang mula sa kakahuyan, may lumabas na dalawa pang aswang, isang maliit at isang babae. Napamura si Mang Erning dahil sa ginawa umano ng mga amaranhig ng matatanda itong magina, yung anak ni Tiyo Manoy at ang nanay nitong bata. Nakapaglumo po ang isip na sa magina. Lamang ng aruga mula sa tiyo ko. Pero sa labis na pagkamakasarili ng mga magulang nito, nagawa pa nilang gawing aswang na amaranhig ang dalawa. Ito ay kapag namatay daw ang isang taong may lahing aswang at isinagawa ang ritual sa pagkaaswang, ay bumabangon ng bangkay nila bilang isang mapaminsalang uri ng aswang na walang ibang alam gawin kundi ang kumain at pumatay ng lahat ng may buhay. Sa sitwasyong ito ay alanganin po kami dahil 4 na aswang ang nasa harapan namin. Hindi namin magagawang salakayin silang 4 ng sabay-sabay. Unti-unting umatras si Tiyo Kulot. Kung nakinig sana lang siya kay Mang Erning, hindi kaming malalagay sa alanganin. Unang sumalakay ang mga amaranhig. Si Tiyo ang punteriya, pero sinanggay ito ng mga patalim ni Mang Erning. Mabilis naman akong umaksyon, dala ang balisong ko. Tapos sinaksa ko sa ulo itong batang amaranhig. Hindi na daw kasi talaga magiging tao yon at permanenteng aswang niya. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na salakayin ang mga ito. Napabagsak ko po ang pinsang kong amaranhig, pero mas malakas po yung nanay nito. Nagawa niyang maitumbas si Mang Erning at mabilis ngang sumugod ito pang 2 aswang. Pero sinigawan ko sila Tiyo. Sinabihan kong tumulong na sila at nakatunganga lamang sila doon. Dito pa lamang po sila bumalik sa kanilang ulirat at nagsisugod sa mga aswang. Dehado po kami sa mga paglipad nila. Sinasalpok nila si Tiyo at sinusubukang madagit. Bagay na wag daw nilang papayagan. Dahil ayon kay Mang Erning, oras na mahawakan sila ng mga aswang, ililipad sila nito sa taas at ibabagsak pabulusok. Hindi sila mabubuhay sa puwersa ng pagbagsak. Balisong lamang ang dala ko noon, kaya pilit akong kumukuha ng tiyempo sa pagsaksak sa kanila. Sila Tiyo ang humarap at mas malalaki kasi sila sa akin. Tapos ako naman taga-atake sa aswang, oras na magawa nilang maharangan ng atake. Sa pagtatagisan nila ng lakas ng amaranhig, nasugatan po si Mang Erning sa leeg at sa braso dahil sa kagat nitong aswang. Pero kalaunan ay nagawa niyang pilipitin ang leeg nito na gumagalaw pa nga kahit po bali na yung leeg.
Pero tinagahan nila Tio sa batok, gaya ng utos ni Mang Erning. Labis ang pagwawala ng dalawang matandang aswang, hanggang sa dumating sila Mang Julio at ang mga taga-baryo. Pinalibutan nila itong mga aswang. Yung iba may mga sibat na dala at pinag-aagis nga dito sa mga halimaw hanggang sa bumagsak sila sa lupa. Dinig ko po yung mga sigaw ng galit at hinagpis ng mga aswang, pero wala kaming tatanggapin na dahilan at pagrarason. Tanging ang pagkitil lamang sa buhay nila ang magiging kaparaanan upang matahimik ang aming baryo. Matapos po ito ay nakiusap ang aming kapitan sa paglilihim ng lahat ng naganap. Walang pagkakakilanlan umano ang mga aswang at hindi taga roon sa amin. Kaya wala nang dapat pang ibang makaalam ng mga naganap. Naikukwento ko na lamang po talaga ito ngayon. Kasi isang makabagong bayan na po ang lugar namin. Wala na po ang mga kwento ng aswang at total patay na din ang mga may kinalaman dito. Hindi na po nagtagal sa lugar namin si Mang Erning. Lumalabas na ang mga aswang ang misyon niya doon. At dahil sa patay na ang mga ito, oras na umano upang tumulak siya sa susunod na misyon niya. Hindi malinaw kung kanino nagmula ang mga utos, pero yun ang sabi niya sa akin. Gayunpaman po sa maikling sandali ng pagiging makabaryo at magkaibigan namin, napakaraming tulong ang nagawa ni Mang Erning. Nagawa niyang maibalik ang tiwala ng mga tao kay Mang Julio at nailigtas sa mga aswang ang aming baryo. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kakwentong kalakbay. Ang natagpuang palutang-lutang sa isang ilog malapit sa minahan. Ayon sa mga nakasaksi, mukhang wala pang 5 oras nang mapatay ang biktima. Dahil nang iahaw nila ang bangkay, ay may lumalabas-labas pang dugo sa parteng katawan nito na may butas. Nung gabing yun, marami ang naghinala na baka panibagong kaso na naman yun ng aswang. Hindi naman kasi lingid sa kanilang kaalaman na ang kanilang lugar ay dating pinamumugaran din ng mga nilalang na yun. Uy pre! Napalingon si Ruperto sa nadaanan niyang tindahan. Mambo nung gabing yon, hindi na sana niya lalapitan ng kanyang kaibigan dahil maputik, pero nakita niyang may hawak-hawak ito ng yosi. Agad siyang lumapit sa lalaki at saka humingi ng isang stick. Sinindihan agad ito ni Ruperto. O bakit? May nahanap ka na bang bagong trabaho? Isasama mo ba ako? Hindi! Anong trabaho ang pinagsasabi mo? Uso ba yun? May sasabihin lang akong kaganapan dito sa baryo natin. Kaganapan? Bakit? Nahuli na ba yung nanghipo sa anak na pangit ni Aling Morta? Dami mo naman sinasabi. Pwede ba ako na muna magsalita? Ibilisan mo, may ginagawa pa ako sa bahay eh. Bumuga na muna ng usok si Genggeng bago tuluyan nagsalita. Pabulong itong nagsalita. Pre, may natagpuan na naman bangkay dito sa baryo natin. It's a 3-man down, pre. 3-man down. O anong gagawin ko ngayon? Kung pangatlo na yun na natagpuan bangkay. Gusto mo maging 4? Gusto mo sumunod ka? Uy, napakawalang kwenta mo naman talagang kausap eh oh. Ay naku, umuwi ka na nga. Bahala ka. May aalok pa naman sana akong sideline. Sideline? Eh teka, ano ba yan? Umuwi ka na, di na ako interesadong sabihin sa'yo. Ano nga? Ito naman parang tanga oh, di na mabiro. Interesado ka talaga. Kahit na anong trabaho pa yan. Eh di, maghanap tayo ng aswang. Natulala na lamang si Ruperto nang marinig ang sinabing yun ng kanyang kaibigan. Hanggang sa makauwi siya ng kanilang bahay, ay iniisip niya pa rin kung papatusin niya ba ang alok ni Genggeng. Ayon kasi sa binata, naghahanap ng mga tao ang mayamang negosyante sa kanilang baryo. Lahat na makakasama ay magdoronda gabi-gabi para hanapin at tugisin ng mga aswang. Kakaiba rin talaga yung pagiging adik ni Don Rody sa paghahanap ng aswang eh. Umabot na talaga siya sa puntong kailangan na niya maghanap ng mga tao. Nakakatawa. Dadamputi na sana ni Ruperto ang tasa ng kape sa lamesa nang biglang magsalita ang batang si Maloy. Nanggaling pa yun sa labas.
Binitawan nito ang payong at seryosong pumasok. Anong nakakatawa sa gustong mahuli ang mga nilalang na nagdudulot ng perwisyo at kapraningan sa mga tao? Oy, yan ka na naman sa pagiging bida-bida mo eh. Narinig mo lang yung sinabi ko eh, kung ano-ano nang sinasabi mo dyan. Inihingi ko ba opinion mo? May karapatan ako magsalita depende sa kung ang sasabihin ko ay nakakasira ng tao, nakakasakit o nagdudulot ng kasamaan sa kaisipan ng isang tao. Oo na. Yan ka na naman eh, sa pagiging malalim mo magsalita. Tumayo si Ruperto at sa lubong ang kilay na kinausap ang bata. Sabi mo nga sa akin, hindi ka totoong bata no? Hindi ka totoong 9 years old. Bakit ganyan ka magsalita? Bakit ganito ako magsalita? Oras lang ang makakapagsabi sa'yo. Ha? Anong... Oy! Teka! Hindi na lumingon pa ang bata ng kusa nito umakyat sa taas. Napapayding na lamang si Ruperto sa mga pagkakataon na yun. Sa halos mag-iisang buwan na niyang kasama sa bahay ang pinsan niyang yon, hindi pa rin niya alam kung bakit gano'n ang kilos at pananalita ng bata. Basta noong mamatay ang nanay nito dahil sa aksidente, sa poder na nila iniwan si Maloy. Wala namang nagawa si Ruperto dahil mismong ina na rin niya ang nagdesisyon na doon tumira ang bata. Ay nako, Diyos ko naman. Kailan kaya uuwi ng Pinas si Mama? Hindi ko na yata kaya mamuhay ng may ganitong kasama na bata. Minsan nakakatakot ng kausapin eh. Nilaklak na lamang niya ang isang tasa ng kape at saka muling umupo. Dinukot niya ang dipindot na cellphone at saka sinubukang tawagan si Genggeng. Pero sa mga pagkakataong yon ay mahina na talaga ang signal sa kanilang baryo. Tuwing umuulan kasi ay naapektuhan ng nag-iisang satellite na malapit sa kanila. Mas maigi pa nga sigurong tanggapin ko na lang yung alok ni Genggeng kaysa mamalagi ako dito sa bahay. Tsaka, para hindi naman isipin ni Mama na umaasa lang ako sa padala. Ayaw kong nandito lang lagi kasi may kasama akong batang weirdo eh. Ay nako, wisit. Tinuhang muli ni Ruperto ang payong sa gilid ng kanilang pinto. Lumabas siya ng bahay. Nang nasa gate na siya ay nagtaka siya kung bakit may isang lalaking matanda ang nasa gilid. Basang-basa yun ng ulan. Sinubukan niyang kilalanin ang mukha na matanda. Pero dahil madilim sa parting yon ay hindi niya yun namukaan. Pero dahil madilim sa parting yon ay hindi niya yun namukaan. Bakit ka nagpapaulan dyan? First time mo lang bang mabasa ng ulan? Medyo bastos ang pagkakasabi ni Ruperto, pero kahit na ganoon, wala man lang tugon sa kanya ang matanda. Nanatili lang itong nakatayo sa gilid at nakayuko. Hoy! Umalis ka dyan! Baka mamaya pagkamalang ka pa magnanakaw. O baka naman magnanakaw ka nga. Wala ka mananakaw sa bahay namin, no? Sinasabi ko sa'yo. Pero kung gusto mo, dalhin mo yung bata sa loob. Ayaw ko nandito yun sa bahay eh. Sa sinabing yun ni Ruperto ay saka nag-angat ng tingin na matanda. Sakto naman na may dumaang tricycle. Natapatan ng ilaw ang mukha na matanda at sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kaunting takot si Ruperto nang makita niya ang mukha nito. Nakangiti ng nakakaloko ang taong yon. Kaya naman dumistansya ng bahagya ang binata. Ano bang kailangan mo? Umalis ka na nga dyan, baka sipahin pa kita eh. Tumatawa-tawa ng mahina ang matanda na maglakad na ito paalis. Hindi malaman ni Ruperto kung ano ang mararamdaman niya. Basta ang naiisip niya noong mga oras na yon ay weirdo ang nakausap niya. Aalis na sana siya nang makita niyang nagmamadaling lumabas ang batang si Maloy. Ni hindi na rin ito nagpayong nang lumabas ito ng gate. Nasaan na yung matanda? Bakit? Lolo mo ba yon? Kung lolo ko siya, di lolo mo rin yun. Pero hindi yun ang totoong pakay ko eh.